Ngayon pong umaga, ang ating pong pagbubulay-bulayin ay may kinalaman sa resurrection of Christ. Last Sunday, si Tita Presi ay itinuro niya sa atin ang triumphal entry. No? Ang malwalhating pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem. Habang nagsasalita at nangangaral si Ate Presi, sa bawat punto, ewan ko kung na-record kasi nahanap pa rin po sa hindi pa siya lumalabas, hindi pa nare-release. Sa bawat punto na kanyang ibinabahagi sa atin ay napapabuntong hininga ako. Napapahinga ako ng malalim. Doon sa triumphal entry ng ating Panginoong Yesus. Ang okasyong nagaganap noon dito, na binanggit niya na minsan lamang ay yung salitang the day of selection. Day of selection. Yung day of selection na yon ay kumparado sa lagi nating iniaaral ang pagpasok sa matagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem ay bilang isang hari. Pero tiningnan natin habang iniaaral ito, yung masabi yung day of selection ay pagpili ito ng mga ihahandog sa templo. Mga hayop na ihahandog na templo katulad ng tupa. Ito yung panahon, dito sa panahong ito, ilang araw ito na ginagawa ng mga Hudyo, ng mga saserdote upang piliin ang karapat-dapat na hayop na ihahandog sa loob ng templo na siyang selebrasyon nila tungkol sa Passover noong panahon na yun. Dito, tinawag sinabi niya na day of selection. Dito siniyasat yung mga So, ibig sabihin, ang pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo dun sa Jerusalem ay isa siyang Lamb of God na walang kapintasan. Ang Panginoong Jesucristo ay nagturo siya sa templo. At ang mga Pariseo, at ang mga Saduceo, at ang mga matatanda ng bayan ay wala silang nakitang anumang kapintasan sa Kanya. Walang anumang nakitang bahid kasalanan sa ating Panginoong Jesucristo. Noong mga sandaling iyon, maging si Pilato ay nais na siya ay palayain kasi ang sabi ni Pilato, si Jesus na hari ng mga Hudyo ay wala akong matagpuang kasalanan sa Kanya para ipako siya sa krus at patawan siya ng parusang kamatayan. Wala akong nakita, sabi niya ni Pilato. So, ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesucristo, Jesus is the perfect Lamb of God. Perfectong Lamb of God na ng mga sandaling yon ay walang anumang kasalanan na natagpuan sa Kanya dahil dito ay siya ay karapat-dapat ihandog siya tungo sa katubusan ng kasalanan. After nitong triumphal entry, pagkatapos nitong pagpasok, matagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem, ay bago nating tatalakayin ang resurrection resurrection of Christ ay merong dalawang pangyayari, Merong dalawang pangyayari na na-miss natin. Na-miss natin. Pagkatapos ng triumphal entry, na-miss natin yung iba pang mga okasyon, yung iba pang mga pangyayari doon sa pagitan ng pagpasok sa Jerusalem hanggang sa kamatayan niya, na ngayon ay ating sineselebrate ay ang kanyang pagkabuhay na maguli. Yung dalawa na mahalagang okasyon o pangyayari sa pagkatapos ng triumphal entry, na-miss natin yung Lord's Supper. Yung Lord's Supper. Di ba? Yung Lord's Supper. Dito sa Lord's Supper na ito ay itinuturo kung gaano ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga alagad na sabi niya, matagal kong dinanasa
na kayo ay aking makasama sa gabi ng Paskwang ito. Pagkatapos, hindi lamang yun. Pagdating niya, pagkatapos dun sa Lord's Supper, ay pumunta siya sa Gethsemane. Dito yung tinatawag na agony of Christ. Yung agony of Christ. Na dun sa kanyang pananalangin dun sa Gethsemane, ay tumulo ang kanyang pawis na tila baga ay patak ng dugo sa lupa, na dinudulog ang kasalanan ng sangkatauhan. At kung maaari, sabi na sa kanyang ama, ay lampasan ko ang pag-inom ng sarong ito. Pero ang kalooban mo ang siyang masunod. Pagkatapos ng Lord's Supper, na-miss din natin yung death of Christ. Yung kamatayan ni Kristo, na-miss natin yun. Kumbaga, dito sa death of Christ, dito natin pinag-aaralan, dito natin tinuturo, dito natin inaalaala yung 7 last word of Christ in the cross, di ba? Doon sa krus ng Kalbaryo. Doon sa kanyang pagkakapako, doon sa Biyernes Santo na sinasabi, ay dito niya ipinahayag yung mga mahalagang mga salita ng huling salita niya nandoroon nang siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Dito niya binanggit, Father, forgive them dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Binanggit niya din dito yung today shall thou be with me in paradise, sabi din sa magnanakaw, nakasama niya dun sa kanyang nakapako dun sa krus. Ngayon di kakasamahin kita sa aking paraiso. Katapos dito rin niya binanggit doon sa kanyang, habang siya ay nakapako sa krus sa bundok ng Kalbaryo, dito niya binanggit yung sinasabing, babae, narito ang iyong anak, na maktingnan niya ang kanyang alagad, ang sabi niya, anak, narito ang iyong ina. Narito ang iyong ina. At habang nakabayubay siya sa krus, dito niya rin sinabi, yung katagang, Eloi, Eloi, lama sabathani. My God, why hast thou forsaken me? At pagkatapos niyang masabi yon, ang sabi niya, mauko. Alam niyo ba ang salitang mauko? Dalawang salita, mauko. Hindi mau ya, mauko. I tears. I tears. I thirst. Tears kasi yata yung luha, no? Yan ang problema, no? Luha. Pagkatapos nito ay habang siya ay nandun sa kabayubay sa krus ng Kalbaryo, ay kanyang binanggit yung sinasabing, it is finished, tetelestai. Naganap na, tapos na. At pagkatapos noon, ang kanyang sinabing kahuli-huli ang salita, bilang pagpitong salita na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo dun sa krus ng Kalbaryo ay ang sinabi niya, Father, into your hand, I commend my spirit. Pagkatapos noon, nalagutan ng ininga ang ating Panginoong Jesucristo at siya'y namatay ng mga sandaling yon. Alam nyo, dito sa mga mahalagang pangyayaring ito sa banal na kasulatan, dito dapat mahalaga natin sundin ang tradisyong Kristiyano. Ang tradisyong Kristiyano. Yung identity natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano. Yung Christian tradition, ang iba ay ito'y kanilang binabaliwala at kanila itong tinutuligsa dahil ito'y isang tradisyon lamang. Ito'y tradisyon lamang. Pero itong mga tradisyong Kristiyanong ito ay nagtuturo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo kung paano natin siya aalalahanin. Mula dun sa kanyang kapanganakan
hanggang sa kanyang kamatayan sa krus sa bundok ng Kalbaryo, hanggang sa kanyang ascension dun sa kalangitan at pagupo dun sa kanyang trono. Mga tradisyong Kristiyano na dapat ito ay ating inaalaala. Binibigyan ng pansin. Binibigyan ng pansin. Alam nyo, mula nung triumphal entry hanggang doon sa Friday, ay meron lamang isa, marahil, sumubaybay ng 5 araw dito sa tradisyong ito. Lunes Santo, sabi niya sa mensahe sa akin, Pampen, anong mabuting balita para ngayong Lunes Santo? Sinendan ko siya ng message. Sinendan ko siya ng mga talata sa banal na kasulatan. Bilang babasahin niya yung mensahe, yung mabuting balita para sa Lunes Santo. Kala ko okay na yun. Kinabukasan, Martes Santo, ang sabi niya, nag-message na naman siya, ang sabi niya, Ma'am Ben, anong mabuting balita para ngayong Martes Santo? Nagbasa na naman ako, tinignan ko na naman ang mabuting balita na nakaakma para sa Martes Santo, sinend ko sa kanya. Nagta-thumbs up lang ka nun. Pagkatapos, Miyerkules, Huwebes, ganun din ang kanyang mga message. Hanggang Biyernes, ang sabi niya, Pampen, ano ang mabuting balita para ngayong Biyernes Santo? Sabi ko sa kanya, minessage ko siya, kinapampangan ko na ang kanyang message sa kanya. Sabi ko, Biyernes Santo, 7 huling wika ang kailangan mo. Tiningnan ko ang mga pagkasunod-sunod ng puting wika. Unang wika, yung sa Lucas chapter 23 verse 34. Inano ko rin doon, yung mga ano din yun, tinype ko rin yung binanggit doon sa Kapampangan. Pangalawang wika, ganito. Pangatlong wika, nag-ano lang siya, thumbs up yan, kanyan sunod. So, ibig sabihin, itong anong ito, siya'y nakasunod doon sa 1 linggo ng pag-aalaala sa hirap, sakit at kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Tila baga ay nagpapakita sa Kanya ng kahalagahan ng tradisyong Kristiyano na dapat bigyan ng pansin at bigyan ng pagkakataon upang ito ay pagbubulay-bulayin ang pinanggagalingan ng ating pananampalataya bilang mga mananampalataya. Isa pa po. Wala lang siya dito eh. Isa pa po. Ang bawat tradisyong Kristiyano sa Pilipinas man o dito man, meron siyang holiday. Holiday, di ba? Diniklara yung Friday at saka Monday dito sa New Zealand bilang isang holiday ng mga Kristiyano. Ng mga Kristiyano. Para sa atin itong holiday na ito eh. Para sa atin. Sa Pilipinas, ganun din. Diniklara ang holiday, yung Huwebes Santo, Biyernes Santo, bilang pag-aalaala sa hirap, sakit at kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Para sa mga Kristiyano yun, yung holiday na yun. Diniklara rin ang December 24 and 25 para i-celebrate naman natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Christian tradition yun. Dalawa yun. Dito ay ginaganap din, ginagawa rin, meron din tayong holiday na binibigay sa atin. Alam nyo, binibigyan tayo ng pagkakataon na tumigil sa ating mga trabaho
para gawin natin ang ating mga religious activities, para alalahanin natin yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, kaya binibigyan tayo ng holiday. Gayon din naman ang Semana Santa, ang Biyernes Santo at ang Lunes dito sa New Zealand, para alalahanin natin yung mga religious activities natin. Hindi ito pagbabakasyon. Hindi ito pagbabakasyon. Ang mga holidays na ito ay hindi ito itinakda ng batas sa bansang Pilipinas at dito para magbakasyon tayo, magbaaliwaliw tayo doon kung saan tayo pupunta, kundi ay ito ay itinalaga upang gampanan natin ang ating mga religious activities. Para alalahanin si Kristo na ipinanganak dun sa pasabsaban. Para alalahanin si Kristo na siya'y namatay para sa ating mga kasalanan. Alam niyo ba, tatlong monotheism, great monotheism religion sa buong mundo ay nagse-celebrate ng tungkol sa kapanganak, tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Yung Judaism, yung Islam, yung Christian, halos halos buwan ng kanilang mga itinakda. Di ba kailan ba nagsimula yung Idul Fitr, yung Ramadan ng mga Muslim, di ba? Halos magkakaparehas yung buwan pagdating doon sa Judaism, ganun din itong buwan din na to ng Marso, ng Pesach nila, yung Passover nila. Ganun din sa ating mga Kristiyano, dito sa mga mananampalatayang Kristiyano, ganun din ang kanilang sineselebrate. Halos iisang buwan dyan sa buwan na yan ay merong selebrasyong nagaganap na ginagawa yung mga tatlong mga dakilang mga reliyon sa buong mundo. Kristyanismo, Judaismo, at saka ang Islam. Kaya sabi ko kay Pastor Jet, nung isang sabi ko, Jet, pagka hindi tumama sa ating family camp, ang Holy Week, ay gumanap tayo ng gawaing pang Holy Week dito sa ating church. Magtakda tayo ng gawain para dyan. Alam ko, marami sa ating mga Pilipino ay dumarating tayo doon sa pagtitika pagka doon sa panahon ng Holy Week. Di ba? Nagtitika tayo Yun ang ating ginagawa. Tuloy natin ang ating tunay na mensahe ngayong umaga ay ang resurrection. Pagkabuhay na muli. Muling nabuhay sa Tagalog. Sa Hebrew, tehiya na ang ibig sabihin, bodily resurrection of the dead. Tehiya, bodily resurrection of the dead. Tumutukoy ito sa muling nabuhay na bangkay. Patay na katawan ay muling nabuhay. Yan ang ibig sabihin ng resurrection. Ang doktrina ng resurrection o pagkabuhay na maguli ay doktrinang pinaniniwalaan ng mga Pariseo sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Mababasa natin sa aklat sa mga ebanghelyo ang tungkol sa pagkabuhay na maguli ng mga patay ay mababasa natin yung mga Parisi ay naniniwala sila na merong pagkabuhay na maguli ang mga patay. Pinaniniwalahan nila na ang pagkabuhay na maguli dito tatanggapin ng mga matutuwid ang gantimpalang nakalaan para sa kanila at sa mga masasama ay kaparusahan. Yun ang kanilang belief ng mga Parisi sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Naniniwala sila sa Espiritu, naniniwala sila sa mga angels, naniniwala sila sa pagkabuhay na maguli. Dahil dito sa pagkabuhay na maguli, dito tatanggapin ng mga matuwid ang gantimpalang nakalaan para sa kanila. Kaparusahan naman para sa mga masasama
na sa kanilang muling pagkabuhay. Kaya sa 13th principle of Jewish faith ay mababasa natin yung the belief in the resurrection of the dead. Mababasa natin yan. Ito ay nagaganap. Ito lalo na ang kanilang paniniwala, ang belief nila na sa pagkabuhay na maguli ng mga patay ay dito magaganap yung tinatawag na Messianic era, yung Messianic kingdom, yung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, yung Messiah sa panahon ng second coming. At dito sa panahong ito, ng pagkabuhay na maguli, sa pagdating ng Messiah, ay tatanggapin nila ang kanilang gantimpala. Tingnan niyo, no? Sila rin ay naniniwala. Ang belief nila, merong darating na isang Messiah na bubuhayin ang lahat ng mga namatay. At dito sa pagdating ng Mesayang ito, sa pagkabuhay ng mga patay, ay gagantimpalaan kung sila ay matuwid, parurusahan kung sila ay masama. Ang resurrection o ang doktrina ng pagkabuhay na maguli ay hindi naman pinaniniwalaan ng mga Saduseo. Ng mga Saducee. Ano yan tatlong sekta ng Sinedrin na nagsasama-sama nung panahon ng ating Panginoong Yesus. Itong mga Sadducee, ang major religious focus nila ay sa mga gawain sa templo. Yung mga paghahandog, kung paano nila isasakatuparan yung mga paghahandog. Itong mga Sadducee ito ay napakaigpit nila. Kung ang pag-uusapan ay yung mga rituales sa loob ng templo nung panahon na yon, at kasi ito yung nagbibigay sa kanila ng kataasan eh. Pero hindi sila naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Kasi nakapokus sila sa templo. Hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay ng mga patay. Para sa kanila, ang kaluluwa kasama ng katawan na namatay ay hindi na muling mabubuhay at walang reward at walang parusa sa mga taong namatay at patay sila magpakailan-kailan pa man, hindi na muling mabubuhay pa, walang kaparusahan sa mga masasama at wala ring gantimpala sa mga matutuwid. Sila'y hindi naniniwala sa resurrection kasi hindi daw ito itinuturo sa Torah. Yung five books of Moses. Kasi eksperto sila pagka pinag-uusapan ay yung Torah. Kaya wala silang nababasa sa kanila. Ang sinasabi nila, wala kasing itinuturo doon sa Torah, doon sa books of Moses, tungkol sa pagkabuhay na maguli. Bakit namin siya paniniwalaan, yung pagkabuhay na maguli? Hindi na nila binasa yung iba pang mga sinasabi sa banal na kasulatan, yung Tanakh. Hindi na nila binasa. Yung mga sinasabi ng mga prophecy, yung mga hindi na nila tinitingnan yung mga sinabi ng mga propeta dito sa banal na kasulatan. Kasi ang binigyan nila ng tuon ng pansin para sila ay naging eksperto sila sa Torah. Dito kasi nagbibigay na kasiyahan na sa kanila. Yun sila'y napagpupugayan, na pararangalan dun sa kanilang kagayakan, dun sa kanilang ginagawa sa loob ng templo. Pero yung kamatayan ay kamatayan. At hindi na muli itong mabubuhay ang bangkay, ang patay na katawan, kailanman. Pero sa unang Korinto, chapter 15, verse 12, merong nagsabi may nagsasabi na ilan sa mga mananampalataya sa iglesia sa Korinto hindi bubuhayin ang mga patay. May mga basahin niyo, 1 Corinthians chapter 15, verse 12. Merong nagsasabi sa mga mananampalataya doon sa Korinto, sa iglesia sa Korinto, na sinasabi nila, hindi bubuhayin muli ang mga patay. Siguro ito yung pinagkuhanan nila. Yung mga katuruan ng mga Saduseo nung panahon na yon.
Kaya naman pagdating doon sa ikalawang Timoteo, sabi dito sa ikalawang Timoteo chapter 2 verse 18, merong nagtuturo na nagganap na ang pagkabuhay na maguli. Nangyari na yan. Nangyari na ang pagkabuhay na maguli. Kumbaga, inaano nila doon sa kanilang doon sa church na sinusulatan ni Apostol Pablo kay Timothy, ang sabi nila na merong yung pagkabuhay na maguli, sabi nila, naganap na ang muling pagkabuhay ng mga patay. Alam niyo ba kung bakit nila ito yung tinuturo nilang mali, na naganap na ang pagkabuhay na maguli? Marahil meron silang pinagkuhanan. Pero pinapakita dito, sinasansala nila ang katotohanan na may pagkabuhay na maguli na magaganap sa darating na panahon. Si Job, ganito ang sabi niya tungkol sa pagkabuhay na maguli. Job chapter 19, 25 to 27, ang sabi niya ay ganito, magandang basahin natin. Ang sabi niya doon, alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na sa aking magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit laman ay maagnas. Tingnan niyo, mamamalas ang Diyos, makikita ang Diyos kahit ang laman ay maagnas. Ibig sabihin na maagnas, mabulok. Siya'y aking mamamasdan at mukhaang makikita ng sariling mga mata at di ng sino mang iba. Ang puso ko'y nananabik na maamasdan ko na siya. Ito yung sabi ni Job Dito pinapakita ni Job ang kanyang pananampalataya na sa panahon na siya ay yung kanyang katawang lupa ay tila baga na aagnas, tila baga ay kung saan ay hindi niya alam kung ano yung pakiramdam at kung anong sakit dumapo sa kanya. Nakita ni Job na sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya na kahit na maagnas ang aking balat, maluray ang aking laman, makikita ko ang Diyos. Siya'y aking mamamasdan ng mukhaan ng sa sariling mga mata at ng di ng iba. At ito'y aking kinasasapikan na mangyayari ito, pananampalatayang may kinalaman sa pagkabuhay na maguli. Yun ang sabi ni Job, no? Sabi ni Job, makikita niya ang Diyos na lumikha sa kanya. May kinalaman ito sa pagkabuhay na maguli. Sa Aklat ng Lumang Tipan ay itinuturo ang muling pagkabuhay. Tinuturo ang muling pagkabuhay. Sa Isaiah chapter 26 verse 19, ang sabi ay ganito, ngunit ang mga anak mong namatay ay muling mabubuhay. Mga bangkay ay gigising at aawit ng galak kung paanong ang hamog nagpapasariwa sa lupa. Gayon ang Espiritu ng Diyos nagbibigay buhay sa mga patay. Ang ganda, no? Mga anak na namatay. Kung may mga anak tayong namatay, salamat sa Panginoon, wala sa akin. Kung sakaling may mga anak, sabi niya, mga anak mong nangamatay ay muling mabubuhay. Mga bangkay ay gigising at aawit sa galak. Hindi mo ba mag-aawitan? Diba? Kasi nabuhay Kung paano ng hamog ay nagpapatubo, nagpapasigla, nagpapasariwa sa lupa, gayon din ang Espiritu ng Diyos na nagbibigay ng buhay sa mga patay. Sa pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay aawit sila sa galak. Siguro mga lulundag sila, di ba? Nabuhay silang muli. Si Daniel, meron din siyang sinabi ganito, napakaganda rin sinabi ni Daniel. Daniel chapter 12, verse 2 and 13 and 3 and 13. Ang sabi niya, mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig.
So, ibig sabihin, ang pagkabuhay na maguli ay sa lahat ng panig ng daigdig. Lahat ng mga namatay. Kung tayo ay mamamatay, kasama tayo sa bubuhay maguli. Kasi sabi niya rito, nabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig, ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. Ito yung sinukuhanan nung sinasabing 13 na principle of faith ng Jewish na merong gantimpala ang sinasabi doon, no? Ang iba'y parusahang sa walang hanggan, ang iba'y gagantimpalaan. Buhay na walang hanggan. At yaong may pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan ay magiging parang tala sa katanghaliang magpakailanman. Ang sabi sa kanya kay Daniel, Daniel, ipagpatuloy mo ang gawain mo hanggang sa wakas. Pagkamatay mo, bubuhayin ka sa huling araw upang tanggapin ang iyong gantimpala. Ano, kay Daniel, magpatuloy ka, Daniel. Gawin mo ang iyong nararapat gawin sa iyong gawain bilang isang, sabi nila kasi, yung iba kasi hindi sinasabi si Daniel ay isang propeta. Ano man ang kanyang ginagawa, sabi niya, pagpatuloy ka. Kasi kung mamamatay ka man sa uling araw, ay muli kang mabubuhay upang tanggapin ang iyong gantimpala. Ang pagkabuhay na maguli ay para sa lahat, sa mga namatay. At ito ay pandaigdigang kaganapan o sa lahat ng panig ng mundo ay mabubuhay ang lahat na namatay. Kanina, ang devotion namin ni Ate Presi ay kay Micah. Yung kay Micah. At yung mga Jewish ay meron silang ginagawa na pinaglalaban nila yung naganap doon sa kanilang Holocaust, milyong-milyong Hudyo ang namatay, kung paano nila pinaglalaban yung kanilang mga namatay. Pero sabi, doon sa pag-aaral namin, doon sa pagbubulay-bulay namin, ang dami naman nilang mga baby na discharge nila mula sa tiyan ng ina. May nagkumpara na isang survivor ng Holocaust. Samuel ang pangalan. Samuel ang pangalan. Pinagkumpara niya kung paano sila nakaranas dun sa Holocaust, yung pinapatay yung mga Jewish, at kinumpara niya dun sa mga abortion. Mas malaking porsyento pa ang namamatay na ina-abort sa mga Jew kesa dun sa nangamatay dun sa Holocaust. Ang aking topic ay pagkabuhay na maguli. Yung kaya mga baby, yung kaya mga inabort, sabi ko, kasama kaya silang mabubuhay muli. Kasama kaya? Katapos yung, halimbawa, yung 3 weeks, inabort siya, pinatay siya, kasama kaya siyang mabubuhay? Sabi ko, ewan natin, sabi natin. Sabi ko, yan na lang natin sa Diyos yun. Ang pagkabuhay na maguli ay para sa lahat. Paring pwede rin sa mga bata na i-discharge. Pwede rin. Pero hindi po natin yun. No? Ang pagkabuhay na maguli ay ang pagtanggap ng gantimpala sa matuwid at parusa sa masasama, katulad ng paniniwala ng mga Jewish na nakatala sa kanilang 13th principle of faith. At ito ay magaganap sa tinatawag na Messianic Kingdom o sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Bible, mayroong talata
na mga tauhan na nakaranas ng muling pagkabuhay. Marami sila. Maraming mga tao sa banal na kasulatan na nakaranas ng muling pagkabuhay. Namatay sila pero nabuhay na maguli. Nabuhay silang muli, namatay sila. Una, doon sa panahon ni Elias. Doon sa panahon ni Elias ay mababasa natin sa unang hari, chapter 17, yung babae na isang taga sa Sarepta, na meron siyang anak. Hindi ba, kung matatandaan ninyo, si Elias, pumunta siya dito sa Sarepta at nakita niya ang isang kababaihan na balo at nagtitipon ng mga gatong para magluto ng tinapay para bago man lamang sila mamatay, ay makakain sila ng kanyang anak. Dumating si Elias, ang sabi niya, "Oh, babae, paganda mo ko ng tinapay. Painumin mo ako." Ang sabi ng babae sa kanya, "Eto na nga lang ang kaking nagtitipon ako ng panggatong, magluluto ako ng tinapay, kakain kami mag-ina, pagkatapos ay mamamatay na kami, ihingin mo pa ito sa amin." Sabi ni Elias, "Bigyan mo ko, ibigay mo sa akin ang tinapay." Ganun nga ang ginawa niya, pinakain niya itong si Elias, pagkatapos sila mag-ina ay kumain. Madalit salita, lumipas ang ilang mga araw, ang kanyang anak, ng anak ng babaeng ito na balo, ay namatay. Namatay. Ang sabi ng balo sa kanya, "Kung ikaw na tao ng Diyos, anong kasalanan ko na para ipaalala mo sa akin at gawin mo sa akin ang bagay na ito?" At ang ginawa ni Elias ay kinuha yung batang lalaki at siya'y dumulog sa Diyos. At ang sabi niya, nang makatlo, ang sabi niya kay Yahweh, "Aking Diyos, inihiling ko po na mangyaring ibalik ninyo ang buhay ng batang ito." Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at nabuhay ang bata. Pagkabuhay na maguli. Isang batang namatay sa mga sandaling yon sa panahon ni Elias ay muling nabuhay. Ang Diyos ay muling ibinalik ang buhay ng isang batang namatay upang siguro bigyan ng kasiyahan ang ina ng bata. Si Eliseo, alam niyo kung anong ginawa ni Eliseo? Si Eliseo, binuhay ng Diyos ang anak ng babaeng balo na suminita. Alam niyo kung anong ginawa ni Eliseo? Si Eliseo, kinuha niya yung bangkay ng bata at kanya itong dinapaan, yung mata niya, yung ilong niya, yung bibig niya ay inilapat niya sa mukha ni Eliseo dun sa bata at kanya itong hiningaan at idinalangin sa Diyos na muling ibalik ang buhay, ay ibinalik ng Diyos ang buhay ng bata. Sa lumang tipan ito, pero pagdating sa mga ebanghelyo, katulad ng ebanghelyo, kaayon kay Mateo, chapter 9, verse 23 to 35, binuhay ng Panginoong Yesus ang anak na babae ni Jairo. Si Jairo, binuhay yung anak ng babae na anak ni Jairo. Sa Lucas chapter 7, basahin niyo na lang po yung mga pangyayari. Sa Lucas chapter 7, verse 11 to 15, binuhay ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo kung sino yung binuhay niya dito? Ang kaisa-isang anak na lalaki ng isang balo na inililibing na lamang. Dinadala siya sa libingan yung bangkay ng lalaki. Nakita ni Jesus ang iyak at agulgol ng ina ng batang lalaki. Nagkaroon siya ng kahabagan. Kanya itong binuhay na maguli. Bangkay, patay na katawan, ay muling binuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Pamilyar tayong lahat sa pagkabuhay na maguli ay si Lazaro dun sa Juan chapter 11, 23 to 44, na 4 na araw na siyang nandun sa libingan,
nang ang ating Panginoong Jesucristo ay tinawag si Lazaro habang siya ay naroroon nakaimlay doon sa libingan. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanya, Lazaro, lumabas ka, bumangon si Lazaro na nakabalot na balot ng pampatay. At ang sabi ng Panginoong Yesus, kalagin ninyo ito, at si Lazaro ay nabuhay sa mga patay, sa gitna ng mga patay. Binuhay ng Diyos sa pamamagitan ni Pedro si Dorcas. Si Dorcas. So doon sa doon sa Acts chapter 9, 36 to 40, di ba si Lucas ay isang batang babae na napakasayain at talagang maraming nagigiliw sa kanya. At pagkatapos ng siya ay mamatay, ang marami sa kanyang mga kamag-anakan ay nagiiyakan na makita ng ni Pedro, itong si Dorcas ay nasa ano ng kanyang kamatayan. No siya'y patay na, kanyang idinalangin ito sa Diyos at ibinalik ang buhay ni Dorcas para sa kanyang mga magulang. Alam mo mga kapatid, sa Mateo chapter 27, sa Mateo chapter 27, sa oras ng mamamatay na ang ating Panginoong Jesucristo, nung sabihin niya nang sabihin niya, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu, ano nangyari? Ang nangyari pagkatapos siyang malagutan ng kanyang ininga, ang telon doon sa templo, mula sa ibaba hanggang sa itaas ay nawasak ito, napunit ito. At hindi lamang yon ang nangyari doon sa panahon na yon. Kang sinasabi doon sa Mateo chapter 27, 52 and 53, na yanig ang lupa, nabitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal, namatay na, lumabas sila sa libingan, at na muling mabuhay si Jesus, sila ay pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Mga banal. Sino kaya ito, no? Mga banal. Ito yung nabuhay sa panahon na bago dumating ang New Testament. Marahil ito yung mga namuhay na matuwid, na dapat na tumanggap ng mga gantimpala na pinaniniwalaan na itinuturo ng mga pariseo. Itong mga banal na ito na kung saan ay nabuhay nang mamatay ang ating Panginoong Jesucristo, naghintay sila ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Yesus, na mabuhay na maguli ang ating Panginoong Yesus, ay nakita ang mga banal na ito na pumasok sa lungsod, sa banal na lungsod, sa Jerusalem, at nakita roon ng marami. Nakasalamuha sila, no? After kaya noon, saan kaya sila pumunta? Nanatili kaya silang buhay? Bumalik sa libingan. O, balik muna kayo sa libingan. Si Lazaro namatay ulit eh. Si Dorcas namatay ulit. Yung babaeng anak ni Jairo namatay at uli nabuhay at namatay ulit. Marahil. Walang sinasabi ang banal na kasulatan. Ang mga talatang ito na aking ibinabahagi mula sa lumang tipan at bagong tipan na tumutukoy sa muling pagkabuhay ng mga patay ay nagpapatunay ang doktrinang resureksyon ay magaganap at dapat sampalatayanin. Dapat itong kilalanin eh. Dapat itong sampalatayanin. Dapat itong tanggapin nating mga mananampalataya. Ang resurrection, ang pagkabuhay na maguli ay isang doktrina, isang aral na dapat sampalatayanin dahil ito ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Ang pagkabuhay na maguli ng mga patay ay mangyayari lamang sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi ng kapangyarihan ng siyensya o ng sinumang nagbibigay pag-asa na muling pagkabuhay ng mga patay, kung hindi ang Diyos lamang ang merong kapangyarihan na gumawa nito
Sabi ng Panginoong Hesus sa mga Saduseo. Ang mga Saduseo lumapit sa ating Panginoong Hesus Kinausap ng Panginoong Hesus ng mga Saduseong ito ang Panginoong Hesus. Sabi niya, Panginoon, meron po kasing isang babae dito sa lugar namin, nag-asawa siya. At yung kanyang asawa, sabi kasi ni Moses, pagka yung asawang lalaki namatay, sabi kasi ni Moses, yung pagka namatay, wala siyang anak, mapapangasawa niya yung kasunod. At pagkatapos mamatay yung lalaki at wala siyang anak, ganun din. May 7 siyang mga in-laws. O naging asawa lahat yon ng babae. Kasi hindi siya manganak-nganak. Mahirap yata. Yung nababasahin ko, parang mahirap yata sa isang kababaihan na mapapangasawa mo. Yung mula dun sa yung 7 lalaki na magkakapatid, no? Napakahirap yata yun. Gusto niyo ba yun? No, 7 lalaki ay mapapangasawa mo. Pagka namatay yun, ikaw naman, namatay, ikaw naman. Sabi ng Panginoon ng mga Saduseo, paano namatay yung babae? Sabi niya, namamatay yung babae, pagdating dun sa langit, sino magiging asawa niya? Sabi ng mga Saduseo, ang sabi ng Panginoong Hesus, maling-mali kayo. Siguro meron pa sigurong kadugtong yung sinabi niyang maling-mali kayo Kung sa Kapampangan may mura pa. Kung Kapampangan yung isasalita. Maling-mali kayo, sabi niya. Maling-mali kayo. Palibasay din ninyo alam ang mga kasulatan na ang kapangyarihan ng Diyos. Matthew chapter 22, 29, 30. At palibasay hindi ninyo alam ang kapangyarihan ng Diyos. No, ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo ay tinutukoy niya ang pagkabuhay na maguli ng mga patay ay sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pagkabuhay na maguli ng mga patay ay nakabase sa kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo, nakabase rin ito sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Nakabase rin. So, ibig sabihin, kung si Kristo ay hindi binuhay ng Diyos, walang pagkabuhay na maguli, yung doktrina ng mga Saduseo ay siyang dapat paniwalaan. No? Nakabase sa pagkabuhay na maguli. Ang pagkabuhay na maguli ng mga patay ay nakabase sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo Sabi niya, muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus at tayo may muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Tingnan niyo, nakabase, no? Nakabase sa pagkabuhay na maguli ang pagkabuhay ng mga namatay sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. Nakabase. Kaya kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, pagkatapos siyang mamatay sa krus sa bundok ng Kalbaryo, hindi bubuhayin kailanman ng mga namatay, ay katulad tayo ng mga hayop pagka tayo namatay ay wala nang aalalahanin sa atin, mabubulok ang ating katawan, malalagay sa lupa, walang lapid ang dapat ilagay sa ating mga libingan. Kasi ang ating kamatayan ay katulad lamang ng mga hayop na pangkaraniwang namamatay sa ating kapaligiran, nabubulok at walang katuturan. Kung ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo, kasi kung hindi ito naganap, hindi tayo bubuhayin kailanman. Nakabase kasi sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Mabuhay muli ang mga patay kapag narinig nila ang tinig ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga, huwag ninyong itong ipagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig, sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masasama ay parurusahan. Yun ang sabi ni Juan, chapter 5,
verse 28 and 29. Ang pagkabuhay na maguli ng mga patay ay magaganap sa mga huling araw. Sa tunog ng trumpetas, the last trumpet will sound. At sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, ito lahat ng ito ay iisang magaganap. Doon magaganap ang pagkabuhay na maguli. Nasabay-sabay mula sa buong mundo kahit sa panig na may namatay at nakalibing. Maging yung mga nasa sa ilalim ng lupa, nasa sa ilalim ng karagatan, nasa impapawid man, lahat ng mga namatay na yan ay bubuhayin kahit saan sila naroon, basta bangkay na nabulok ay muling mabubuhay dahil sa kapangyarihan ng Diyos, dahil sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Anong klaseng katawan ng mga nabuhay na maguli? Sabi ng Panginoong Yesus, doon sa mga Sadducee na nakipag-usap sa kanya na hindi naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Alam mo saan nung tanungin siya, sino yung magiging asawa niya? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo doon sa Matthew 22:20, sabi niya, wala siya magiging asawa doon sa langit. Katulad sila ng mga anghel na walang sexual urge, no? Hindi na magnanasang sexual. Wala nang pag-aasawa. Bagamat may mga lalaki na nagpapahayag kahit sa kabilang buhay ay tayo pa rin, pero isang kabulahanan yung mga ganong mga statement ng mga kalalakihan. Katulad sila ng anghel. Si Pablo, ang sabi niya dun sa Filipos chapter 3, verse 20, 21, ang sabi doon ay katulad sila ng ating Panginoong Jesucristo. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Katulad ng katawan ni Kristo, no? Maluwalhating katawan. Nais ko pong basahin sa inyo itong unang Korinto. Babasahin ko na lang po ito at alam kong may part 2 naman po nakalagay dito sa akin. 1 Corinthians chapter 15, verse 42, 44. Ganito ang sinasabi. Ano yung magiging anyo ng pagkabuhay na maguli? May iba yung pagkabuhay na maguli, sinasabi nila zombie, katatakutan. Kasi nagkaroon kami nasa Kalagiman kami, nagkaroon ng mga gawain itong mga kabataan. Ano yata yun na Holy Week ba yun? O Araw ng mga Patay. No, dun sa 3rd floor talagang, tawag natin dun sa, na yun? Revelation Trail. Revelation Trail ang kanilang talagang ang ganda nung setup nung nila, talagang nung bumangon yung mga patay ay kinatakutan nila naghabol yung mga naghabol yung mga patay. Ang pangit ng mga patay, yung pagkabuhay nila, talagang kinatatakutan sila. Pero si Apostol Pablo, hindi ganon ang kanyang paliwanag tungkol sa pagkabuhay na maguli. Ganito po ang ating mababasa sa 1 Corinto 15:42. Gayon din, sa muling pagkabuhay, ang katawang inilibing ay mabubulok. Ngunit di mabubulok kailanman ang katawang binuhay. Pangit at walang kaya ng ilibing, maganda't malakas ng muling buhayin. Inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay na katawang panlangit. Kung ang katawang panglupa
mayroong ding katawang panlangit. Ganun ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi na uuna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit kay Kristo. Sabi ang po yun. Ito ang ibig kong sabihin, sabi ni Apostol Pablo. Mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay di magkakaroon ng bahagi sa kaariyan ng Diyos. At ang katawang panlupa ay di maaring magmana ng buhay na walang hanggan. Pakinggan ninyo ang hiwagang ito. Hindi mamamatay ang lahat, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sapagkat ng huling tunog ng trumpeta, pag tunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Babaguhin tayong lahat, sapagkat itong katawang nabubulok ay dapat mapalitan ng di mabubulok, at ang katawang namamatay ng di namamatay, kapag napalitan na ang walang pagkabulok, ang nabubulok, at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutulad ang nasasaad sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpapasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay para sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag tayo at huwag matitinag. Magpakasipag tayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Tayo po tumayo tayo madlang. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan ngayong umaga. Binigyan mo kami ng pagkakataon na magkasama-sama sa iyong banal na harapan. Sumamba sa iyo, magpuri sa iyo, dumakila sa iyong kapangyarihan. Pakinggan ang iyong mga salita. Ang mga salitang ito na nagbibigay ng buhay. O dakilang Diyos at aming Ama, ang iyong mga panukala mula pa sa noong una ay iyong pinapangyari sa aming panahon at sa darating na panahon. Na meron kaming pag-asa. Katulad ng iyong mga salita na ngayong umaga ay aming pinagbubulay-bulay. Bagamat mamatay, mabulok, bumalik sa lupa, ang katawang patay, ay muli mo namang itong bubuhayin. Dahil ang pagkabuhay na maguli ng mga patay ay nakabase
sa pagkabuhay na maguli ng iyong bugtong na anak ng aming Panginoong Jesucristo. Dakilang Diyos, tulungan mo kaming manampalataya sa iyong mga salitang ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.